Para sa ito, kapatid. Let's go. Alam mo, na itong mga nakaraang araw, may nag-message sa akin. Sabi niya, Sir, ask ko lang kung ano yung pagkakaiba ng wet market sa supermarket kapag nag-apply abroad. Simple yung tanong, pero malalim yung ugat niyan. Hindi lang yan tungkol sa trabaho, tungkol yan sa pangarap. Kasi kapag nagtanong ka ng ganyan, may direction ka na sa isipan mo. Hindi ka na nagbabaka sakali lang, may gusto ka ng puntahan. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko lang sasagutin yung tanong, lalagyan ko pa ng laman. Nangaral at totoong realidad. Kasi hindi lang siya yung nangangarap makaalis, marami. Dumaan sa stage na yan, nagtatanong, nangangapa, naghahanap ng daan. Pero bago ko sagutin ng direct, tatandaan nyo muna to. Walang mas mababa o mas mataas sa wet market or supermarket. Ang pinag-uusapan dito, exposure, disiplina at sistema. Kasi ayan ang tinitingnan sa ibang bansa. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, baka parehas kayo ng tanong. Kaya ilatag natin na maayos. Kwentuhan natin ng totoo. At sana pagkatapos nitong video na to, di ko lang nasagot yung tanong mo, kundi mas umayos pa yung takbo ng pangarap mo. Unahin natin yung supermarket. Dito naka-organize ang sistema. May timbangan, may proper labeling, may standard cuts, may hygiene protocol, may manager, may inventory, may packaging at araw-araw naka-PPE uniform ka pa. Kapag dito ka nang galing, ang tingin ng employer abroad sa'yo, sanay sa sistema, masunurin, marunong sa standard, at pamilyar sa modern equipment. Hindi porket kontrolado ang galaw mo, mahina ka. Hindi ka mahina. Ang ibig sabihin lang, marunong ka sumunod sa patakaran. Paano makisama sa team at paano i-handle ang customer na may expectation. Sa ibang bansa, lalo na sa meat plant at slaughterhouse, may standard na sinusunod araw-araw. Sinong gusto nila? Siyempre yung mga taong hindi nabibigla kapag merong schedule. May hygiene rules, may checking, may monitoring at audit. Yan ang advantage kapag galing kang supermarket, disiplina at sistema. Ngayon, punta naman tayo ng wet market. Dito mo makikita yung galawang bilis, diskarte at tibay ng sikmura. Sa wet market ka matututong tumayo na madaling araw hanggang tanghali. Dito ka nasasanay sa biglaan. Biglaang order, biglaang katay at biglaang dagsa ng customer. Walang taga-utos, sarili mong diskarte para kumita. Ang tingin ng employer abroad sa palengke experience, matibay, sanay sa pressure at hindi maarte, hindi rin pihikan at syempre mabilis kumilos. Galing palengke ang umahataw sa abroad na mga kapwa natin butcher kasi wala silang reklamo sa trabaho. Pero syempre hindi sapat ang lakas lang. Kailangan may tamang approach, maayos na pakikisama at respeto sa sistema. At hindi ang pinanggalingan mo ang basihan, kundi paano mo madadala yung experience mo. Kung galing kang supermarket pero tamad ka, mareklamo, maarte, wala rin. At kung galing ka naman palengke at wala kang disiplina, walang hygiene, walang pakikisama, sablay din. Sa abroad, ang hinahanap nila yung mga taong marunong humawak ng kutsilyo, marunong sumunod sa proseso, marunong makisama sa ibang lahi, marunong gumawa kahit pagod, marunong mag-adjust sa lamig, oras at pressure. Hindi sila nagtataka kung palengke ka galing or supermarket. Ang hinahanap nila, certified ka ba? Skilled ka ba? May experience ka ba? Marunong ka ba mag-English kahit basic? At higit sa lahat, marunong ka ba sumunod sa taong mas bata sa'yo or mas stricto sa'yo? Ang totoong laban, hindi sa pangalan ng pinagtrabahuhan mo, kundi sa dala mo ugali at kakayanan. Kung galing ka palengke, gamitin mo yung tibay mo. Pero dagdagan mo ng konting sistema at hygiene. Kung galing ka supermarket, gamitin mo yung disiplina mo. Pero dagdagan mo ng bilis, tibay at flexibility. Hindi sapat na marunong ka maghiwa, dapat marunong ka rin makisama. Hindi rin sapat na magaling ka, dapat marunong ka makinig at sumunod. Hindi sapat na may experience ka, dapat kaya mong i-adapt ang environment sa ibang bansa. Alam mo kung bakit marami nakaalis at meron din mga naiwan? Hindi dahil sa trabaho, kundi sa mindset. Yung iba akala nila kung porket galing silang supermarket, mataas sila. Yung iba naman akala nila pag galing silang palengke, mababa sila. Maling mindset yan guys, walang mababa o mataas na pinanggalingan. Ang tanong dyan, anong gagawin mo sa experience mo? Yung iba nga galing palengke pero supervisor sa abroad. Yung iba naman galing supermarket pero takot pa rin mag-apply. Bakit ganon? Kasi yung isa kumilos, yung isa kontento. At kung talagang pangarap mo mag-abroad, huwag kang matakot. Kung sa palengke ka nagsimula, huwag kang matakot. Yakapin mo yan, experience mo yan, galingan mo lang sa pag-apply. At kung sa supermarket ka naman ang galing, gamitin mo yan bilang advantage mo, malaking bagay yan. Pero ipapaalala ko lang sa inyo, walang visa ang yabang, walang ticket ang reklamo, at walang nakakalipad ng takot. Dahil sa totoo lang, ang nakakalipad talaga, yung kumikilos. Kaya dun sa nagtanong sa akin, Sir Sheldon Catalino Lawagan, shoutout sa'yo. At sa lahat ng mga katanungan na katulad na kay Sir Sheldon, pinagkaiba ng supermarket at wet market, nasa tao, nasa diskarte at nasa pananaw. Kung saan ka man galing, hindi yan sukutan ng kinabukasan mo. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba sumabak sa lamig? Handa ka na ba magsuot ng PPE araw-araw? Handa ka na bang makisama sa ibang lahi? Handa ka na bang maging bago ulit sa paningin ng iba? Handa ka na ba ulit maging trainee kahit 10 years ka nang umahawak ng kutsilyo?
kutsilyo? Kung oo, ang sagot mo, walang saysay kung saan ka galing. Kasi dadalhin ka ng sipag, respeto, at ng lakas ng loob mo kung saan ka dapat mapunta. At kung isa ka sa mga taong nag-iisip pa rin hanggang ngayon kung kaya mo ba, tandaan mo to. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Kailangan mo lang maging tao na handang matuto, handang mag-adjust at handang kumayod kahit walang papuri. Kasi sa ibang bansa, hindi nila tatanungin kung galing kang wet market or supermarket. Ang palaging katanungan niya sa mga isip nila, eto ba kayang sumabay? Eto ba kayang tumagal? Eto ba kayang respetuhin ng trabaho kahit pagod? Kung oo ang sagot mo dyan, makikita naman yan sa mga galawan mo. Kaya sa lahat ng mga butcher na nangangarap makaalis, sa lahat ng mga taong pagod pero hindi sumusuko, sa lahat ng umahawak ng kutsilyo, hindi lang para kumita, kundi para magbigay ng pag-asa sa pamilya nila. Hindi mo hawak ang swerte pero hawak mo ang diskarte. Hindi mo hawak ang kapalaran mo pero hawak mo ang kilos mo. At ang kilos na may diskarte, yun ang nagbubukas ng pintuan. Ang pintuan na magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan at sa pamilya mo. Shoutout sa lahat ng followers natin. I love ya.